Magandang tanghali Pilipinas. Ito po yun ang karugtong sa ating kasaysayan sa buhay ni San Benito. Ang impluensya ni San Benito sa mga kapatid niyang monghe at sa buong simbahang Katoliko. Ang impluensya ni San Benito sa mga kapatid niyang monghe at sa buong simbahang Katoliko ay hindi maitatwa bilang isang pangunahing tagapagtatag ng monastikong order ng mga Benedictine. Ang kanyang kontribusyon sa pagpalaganap ng mga prinsipyong monastiko ay naging malaking bahagi ng pagunlad at paglago ng monastikong komunidad sa buong mundo. Ang mga kapatid ni San Benito ay tinatawag na mga Benedictine monks ay sumusunod sa mga aral at ang regulasyon na itinuturo niya ang kanyang aklat na Regula Benedicti o ang tuntunin ni San Benito ay nagsisilbing gabay at batas ng mga monghe na sumasamba sa kanya. Ang mga prinsipyong itinuro niya tulad ng pagsunod sa disiplina, pagkakaisa, pagdarasal at pag-aaral ay nagtulong sa mga monghe na naging matatag at patuloy na lumago sa kanyang espiritual na buhay. Bukod sa mga monghe, impluensya ni San Benito ay nagpakawala rin ng malawaking epekto sa buong simbahang Katoliko. Ang kanyang mga contribution at prinsipyo ay nagbibigay sa pagbuo ng iba't ibang mga monastikong order na sumusunod. Sa kanyang mga aral, ang mga Benedictine monks ay naging mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko, naglilingkod sa mga komunidad at nag-aalay ng mga panalangin at serbisyo para sa mga nangangailangan. Ang kahalagaan ni San Benito sa mundo ng monastikong komunidad at ang simbahang Katoliko ay patuloy na tumatagal sa paglipas ng panahon. Ang kanyang dedikasyon sa espiritualidad at paglilingkod ay nagbibigay inspirasyon sa maraming individual na sumunod sa kanyang yapak at patuloy nga nag-aambag sa pagunlad ng pananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Ang mga institusyong itinatag ni San Benito, ang kanyang kontribusyon sa edukasyon, sining at paglilingkod sa komunidad, ang pag-aaral hinggil sa buhay at kontribusyon ni San Benito ay hindi maaaring mawala ang pagtalakay sa mga institusyong itinatag niya. Ang kanyang pangunahing ambag ay ang larangan ng edukasyon, sining at paglilingkod sa komunidad.
Sa larangan ng edukasyon, itinatag ni San Benito ang mga paaralang nagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan. Ipinapahayag niya ang kahalagahan ng pag-aaral at kalinangan sa pag-unlad ng isang individual at lipunan. Ang mga paaralang ito ay nagpakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, naglulunsad ng mga programa na nagpapalawak ng kaalaman at nagtaguyod ng mga halaga tulad ng disiplina at paglilingkod sa kapwa. Bukod sa edukasyon, ipinakita rin ni San Benito ang kanyang malalim na pagmamahal at suporta sa sining. Itinatag niya ang mga samahan at institusyong nagtataguyod ng mga sining tulad ng musika, panitikan at pagguhit. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa pagpalaganap ng kultura at pagpapalaga sa sining bilang isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao at ng komunidad. Hindi rin maitatanggi ang kanyang malaking kontribusyon sa paglilingkod sa komunidad. Itinatag niya ang mga institusyong nag-aalok ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan tulad ng mga ospital, paaralan para sa mga may kapansanan at mga tahanan para sa mga may hihirap sa pamamagitan ng kanyang institusyong ito. Ipinakita ni San Benito ang kanyang malasakit at pagmamahal sa kapwa-tao, lalo na sa mga pinakamahihirap at nangangailangan. Ang mga institusyong itinatag ni San Benito ay nagpatuloy na nagbibigay inspirasyon at pagtataguyod ng mga halaga na hindi maaaring mawala sa ating lipunan. Ang kanyang kontribusyon sa edukasyon, sining at paglilingkod sa komunidad sa isang patunay ng kanyang kamakamanghang pagmamahal at dedikasyon sa pagunlad ng mundo. Ang mga aral at mga prinsipyong itinuturo ni San Benito sa pag-aral sa mga monastikong kautusan at mga panuntunan sa pamumuhay. Ang mga aral at ang prinsipyong itinuturo ni San Benito ay naglalayong nagbibigay ng gabay at direksyon sa mga individual na nagnanais magsagawa ng monastikong pamumuhay. Bilang isang reliyosong leader at santo, nagkaroon si San Benito ng malaking impluwensya sa mga taong sumusunod sa kanyang mga kautusan at panuntunan. Ang monastikong kautusan na itinatag ni San Benito ay naglalayong bigyang diin ang mga pagpapakumbaba, pag-aaral, pagdarasal at paggawa. Ipinakita nito ang kahalagaan ng disiplina at pagsunod sa mga panuntunan upang maabot ang tunay na kaligayahan at paglilingkod sa Diyos. Sa ilalim ng mga monastikong kautusan, ang mga monghe at madre ay tinuturuan na maging masunurin, matapat at mahinahon sa kanilang buhay.
Bukod sa mga kautusan, itinuturo ni San Benito ang mga prinsipyo ng pagkakaisa, pagmamahal sa kapwa at pagsisikap sa pagunlad ng espiritual. Binibigyang halaga niya ang mga halimbawa sa pagsunod sa banal na buhay at pagsasama ng mga kapatid sa komunidad. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa mga panuntunan ni San Benito, natututo ang mga monghe at madre na mabuhay ng simple at banal, na buhay na may layuning maabot ang kaharian ng Diyos. Ang mga aral ng mga prinsipyong ito ay nananatiling relevant at makabuluhan. Hanggang sa kasalukuyan, maraming mga reliyosong komunidad ang sumunod sa mga kautusan ni San Benito bilang gabay sa kanilang pamumuhay. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang para sa mga monghe at madre, kundi maaaring ito rin ang maging inspirasyon sa mga individual sa kanilang sariling paglalakbay tungo sa espiritual na paglago at pagunlad. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga monastikong kautusan at mga panuntunan ni San Benito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maunawaan ang kahalagahan ng disiplina, pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay daan sa atin higit pang maipahalaga ang banal na buhay, paglilingkod sa Diyos at pagtanggap ng Kanyang biyaya. Ang mga impluensyang natamo ng mga mananampalataya at mga taong sumunod kay San Benito. Ang pagkamangha sa mga himala at mga natatanging kapangyarihan ni San Benito ay nagdulot ng malalim na impluensya sa mga mananampalataya at ang mga taong sumunod sa Kanya. Sa buong mundo, maraming mga kwento at patutuo ang naglarawan ng mga kahangahangang kaganapan ng mga himalang naganap sa pangalan ni San Benito. Ang pagkakaroon ng pananalig kay San Benito ay humantong sa mga tao sa paghahanap ng kanyang patnubay at tulong sa mga suliranin sa buhay. Maraming mananampalatayang naniniwala na ang pagdarasal sa kanya ay nagdudulot ng mga biyaya at pagtataguyod ng kaligtasan. Ang mga deboto ni San Benito ay nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan na nagbibigay lunas sa mga sakit, magdala ng kapayapaan at maghatid ng kahusayan sa mga gawain. Bilang isang santo na kilala sa kanyang pagiging tagapagtanggol sa mga maligno at sa iba pang puwersa ng kasamaan, ang impluensya ni San Benito ay nagdulot ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Marami ang naniniwala na ang kanyang pangalan at simbolo ng cross na may mga salitang Cross Sancti Patris Benedicti ay may kakayahang protektahan sa mga masasamang espiritu at mga panganib. Ngunit higit sa mga himala at mga tanda,
Ang impluensya ni San Benito ay tumutukoy din sa kanyang mga aral at halimbawa ng kabutihan. Maraming mga deboto na humuhugot ng inspirasyon mula sa kanyang pagsunod sa mga banal na kautusan ng Diyos at ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa iba. Ang kanyang buhay at mga gawa ay nagpapakita ng tapat na pananampalataya, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Sa kabuuan, ang impluensya na natamo ng mga mananampalataya at mga taong sumunod kay San Benito ay nagpapakita ng malalim na pagkilala at pagpahalaga sa kanyang kontribusyon sa mundo. Ang kanyang mga himala, patutuo, at mga aral ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa, lakas, inspirasyon sa mga sumasampalataya at nagnanais sa sumunod sa kanyang mga yapak. Ang pagkakaroon ng kanyang pahalagang aralin at pamahagi ang kanyang mga kontribusyon sa mga susunod na henerasyon. Ang pag-aaral at pagpapahayag ng pahalagang aralin ni San Benito at ang kanyang kamanghamanghang mga himala ay isang mahalagang tungkulin para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang mga kontribusyon sa mundo ay hindi dapat malilimutan at dapat ipamahagi sa mga darating na panahon. Sa pag-aral ng buhay ni San Benito, maraming mahalagang aral ang maaring matutunan. Ang kanyang dedikasyon sa pagsunod sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa loob at labas ng simbahan. Ang kanyang pagiging huwaran sa pagiging isa sa mga pinakamahalagang santo sa simbahang Katolika ay nagpapakita ng kanyang kalagayan bilang modelo ng kabutihan at katapatan. Ang mga himala na naganap sa buhay ni San Benito ay patunay ng kanyang malalim na pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga kwento tungkol sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at iba pang himalang nagawa niya ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na manalig at magtiwala sa Diyos. Sa pamamahagi ng kanyang mga kontribusyon sa mga susunod na henerasyon, maaaring may salin ang pagsunod sa mga aral ni San Benito, ang kalagaan ng pananampalataya, at ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga saliksik at pag-aaral. Ang mga kwento ng kanyang mga himala ay maaaring magsilbing inspirasyon at patnubay sa mga tao, lalo na sa mga panahon ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng pananampalataya. Ang pag-aaral at pagpapalaga sa mga kontribusyon ni San Benito sa mga susunod na henerasyon ay isang mahalagang hakbang
upang maipagpatuloy ang kanyang mga aral at inspirasyon. Sa ganitong paraan, ang kanyang kamanghamanghang mga himala at dedikasyon sa Diyos ay maaring magpatuloy na maging bahagi ng buhay ng mga tao at magdulot ng pagbabago at pag-unlad. Pagpapahalaga at pagkakilala sa pamamaraan ng paglilingkod ni San Benito sa mundo ngayon. Ang pagpapahalaga at pagpakilala sa pamamaraan ng paglilingkod ni San Benito sa mundo ngayon ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral na ito. Si San Benito, ang sikat na santo at pinuno ng mga monghe, ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang banal na buhay at mga kamanghamanghang himala, kundi pati na rin sa kanyang mahalagang kontribusyon at paglilingkod sa mundo. Ang kanyang mga aral at prinsipyo ay patuloy nga nagmamalasakit sa mga tao sa kasalukuyang panahon. Ang kanyang layunin na nagsilbi at magbigay ng inspirasyon sa mga tao ay nananatiling isang malaking impluwensya sa maraming individual at komunidad. Sa kabila ng modernisasyon at ang mga hamon ng kasalukuyang panahon, ang mga aral ni San Benito ay nagbibigay ng gabay at kahulugan. Ang kanyang mga prinsipyo ng kababaang loob, pagkapantay-pantay, paggawa ng mabuti, at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patuloy nga nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na maging mabuting mamamayan at maglingkod sa kapwa. Sa mundo ngayon na puno ng kaguluhan at pagkawatak-watak at ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga pamamaraan ng paglilingkod ni San Benito ay nagdudulot ng pag-asa at pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahalaga ng kanyang kontribusyon. Maaari nating hikayatin ang iba na isabuhay ang mga aral na ito at maging instrumento sa pagbabago at pag-unlad. Ang mga turo ni San Benito ay patuloy na naglilingkod bilang gabay sa mga individual, organisasyon at lipunan sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga ng kanyang pamamaraan at paglingkod. Maaari nating palawakin ang ating pananaw at maging mabisang instrumento ng pagbabago at pag-unlad sa ating mundo ngayon. Sa huli, ang pagpapalaga at pagkilala sa pamaraan ng paglilingkod ni San Benito sa mundo ngayon ay isang paalala sa atin na hindi lamang tayo dapat maging tagasunod sa kanyang mga aral, kundi maging mga tagapagdala at tagapagpalaganap ng kanyang mensahe ng pag-ibig, pagkakaisa at paglilingkod sa bawat isa. Pagtatapos at pagpapahayag ng kahalagahan ng pag-aaral sa buhay at ang mga kamanghamanghang himala ni San Benito.
Sa pagtatapos ng aming pag-aaral tungkol kay San Benito at ang kanyang kamanghamanghang mga himala, hindi maikakaila ang kahalagahan ng pag-aaral na ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanyang mga gawa at kontribusyon sa mundo. Natututo tayong nagpapalaga sa mga banal na tao na nagbibigay inspirasyon at nagturo sa atin ng mga mahalagang aral. Ang buhay ni San Benito ay isang halimbawa ng pagsisikap, mapagkumbaba at pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa kapwa. Ang kanyang mga himala tulad ng kanyang kakayahang gumaling ng mga may sakit at mabigyan ng liwanag ang mga madilim na kaluluwa at patunay ng kanyang malalim na pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita sa kanya. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanyang buhay at ang mga himala, natutuhan natin na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, sa halip dapat nating itaguyod ang pananampalataya at magsikap na maging mabuting tao gaya ni San Benito. Ang pag-aaral sa kanyang buhay at ang mga himala ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga pagsubok na hinaharap natin sa araw-araw. Ito ay nagtuturo sa atin ang paniniwala sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan ay maaaring magdulot ng mga himala at pagbabago sa ating buhay. Sumakatuwid, mahalaga na ipahayag ang kahalagaan ng pag-aaral sa buhay at mga kamangamang himala ni San Benito. Sa pamamagitan nito, natututo tayong maging mas maunawaan, mapagkumbaba at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang buhay ni San Benito at ang kanyang mga himala upang patuloy nating paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Abangan po natin mga kapatid ang ikalimang bahagi, ang mga pamaraan ng paggagamot, eksorsismo, gabay, protection at ang depensa ni San Benito sa ikalawang bahagi. Maraming salamat po. God bless you all.